The finale of the Mr. Pilipinas Worldwide 2026 unfolded in spectacular fashion last night. The competition featured 20 remarkable gentlemen pero sa huli, 11 lang ang nakausad sa semis. Ilan nga sa mga naiwan ay mga former title holders dito sa bansa katulad nila Yasa Rodriguez, Ayan Abad Santos, RC Cassiap at Jessie Ginto na niroot nga rin ng mga pageant fanays na sana umusad pa sa competition. Mabilis nga mga nangyari at after the Q&A selyado agad ang mga placements. Third runner-up si Cas Villones ng Laguna. Ito nga ang kanyang pangalawang national pageant at pangalawang placement sa national. Siya ang nakapag-benefit ng highest number of votes at nakapag-fast track agad papuntang semis. Second runner-up naman si Gian Guidicelli ng Cebu City. Maraming ang mga pageant fans na nag-aasam pa na sana mas nakausad pa siya sa kahit anong titulo. Solid ang mga naging performances niya hanggang sa Q&A. Isa rin siya sa inaay ko papuntang manhunt pero hanggang dito na lang siguro talaga ang kayang ibigay ng organization sa kanya. Habang nag-first runner-up naman si Zach Russell ng Taguig. 2 ambassador titles ang ipinamigay kagabi at isa doon nakuha ni Enzo Bonoan. Majority were hoping including me na sana magka-title na nga siya. Ito nang pangalawang balik niya sa kompetisyon. Nagka-title naman siya pero non-competing title. Akala nga ng karamihan at this time sa global na siya ilalagay. He is a dynamic competitor kaso he was up against strong contenders. Panalo nga ang physique niya, panalo ang proportion pero mahirap na lang din siguro talagang maungusan yung ibang mga nakasabayan niya. Another ambassador title naman ang ibinigay kay Jason Lopez. He is not in the radar pero unti-unti nga siyang nag-bloom at talagang umall out na habang papalapit ng finale. Moving on sa first international competing title, Mr. Cosmopolitan na ibinigay naman kay John Bonifacio. Wala na naman tayong question dito dahil majority naman na predict na magkaka-title siya. And most of us, tama nga na si Mr. Cosmopolitan siya ipupwesto. Kung saan, bagay nga ang kalibre niya dito. Ibinigay naman kay Godfrey Murillo ang Eco International title. Ito ang pangatlong national pageant ni Godfrey at pangalawang national title under his belt. Majority naman na nakapredict na magta-title siya at majority rin ang naglagay sa kanya sa Eco. Halos mataas nga din ang placement niya sa mga rankings at nagmaterialize nga ito kagabi. After not, ipinamigay na nga ang global, international, manhunt international at supranational. Maraming ang mga pageant fans ang nagtatalo kung ano yung highest title. Equal footing ang mga titles na ito. Dahil ang 4 na titles na ito ay kasali nga sa Big 6 male pageants. Nangyari lang talaga na dito nga sa atin mas inaabangan nga kung sino magiging Philippine delegate papuntang supranational. Kaya nagiging tingin nga ng mga pageant fans, supranational ang highest crown. But actually the playing field was balanced for everyone. Now moving on sa nakakuha ng global title. Biggest shock of the night, it was MJ Ordiliano who got this title. Majority ng mga pageant fanays ang ipinesto siya sa Supra and even MJ vocal siya na Supra talaga yung bet niya. However, nag-iba nga ang ihip ng hangin sa ibang corona siya ipinesto. Ganito nga rin nangyari kay Kirk Bondat last year. Everyone is rooting for him sa Supra. Only to find out na sa international siya ilalagay at ibang ipipwesto sa Supra. And last night, unti-unti na nga rin nating nag-gets kung bakit si MJ ang ipinesto sa global. Dahil ganito nga siguro ang bet ni TPN. He may not achieve what he desires now, but maybe this title is shaping him for greater opportunities ahead. Ito na nga ang kanyang pangalawang national pageant at pangalawang national title under his belt. Ibinigay naman kay John Wayne Alba ang Mr. International title and majority naman even me tama ang prediction sa kanya. Karamihan ibinangga nga siya kay MJ for Supra pero this time tama lang naman ang title na napuntahan niya. And one of the biggest winner of the night, JP Gundayaw na nakakuha ng Manhunt International. He is not everyone's cup of tea pero ako since the beginning siya na talagang bias ko for the Manhunt International. This pageant is more on modeling. Hanap nila dito yung mga statues. Walang Q&A dito. Karamihan ng mga pageant fanays hindi nakita yung potential niya. Pinoy na Pinoy, sixth one, best dress, in press presentation. And I'm glad na napansin siya ng organization. Ito ang kanyang pangalawang national pageant pero unang national title under his belt. And another biggest winner, Felipe Marasigan na nakakuha ng supranational. Siya ang isasabak sa supranational pageant this coming June. And together with Katrina Legado, bubuin nga nila ang Supra Duo. Nasa radar naman siya. He's the tallest in this batch. Madalas ko na rin itong inakit sa listahan. However, hindi nga siya ganun katunog at ibinipwesto ng karamihan. Nonchalant, hindi mo nga rin ramdam ang presensya niya sa social media. Nag-compete siya na parang wala lang. A professional basketball player, nakapaglaro na rin siya sa SEA Games. A good speaker, student athlete, tahimik lang pero nanggulat nga during the finale. Yup, maybe others considered him as a dark horse pero most likely, mas underrated frontrunner ang status niya for me. Kumbaga sa MUPH 2024 para siya nag-Chelsea Manalo. And this year nga mukhang ang mga pageants leaning towards dun sa mga notice delegates. Recently nga lang ginawa nila kay Asia Simpson sa Miss World Philippines, now kay Felipe sa Mr. Pilipinas Worldwide. And what do you think kaya sa Miss Universe Philippines? What are your thoughts mga pageant fans? Comment below.